Binisita ni Lord Brahma si Krishna sa Dwarka. Isang araw, habang si Krishna ay namumuno sa Dwarka, dumating si Panginoong Brahma mula sa ating material na sansinukob, universe, upang siya ay bisitahin. Agad na ipinaalam ng bantay ng Dwarka kay Krishna ang pagdating ni Brahma. Pagkarinig nito, agad na nagtanong si Krishna sa bantay, "Aling Brahma iyon? Ano ang kanyang pangalan? Saang sansinukob, universe siya nagmula?" Bumalik ang bantay at tinanong si Panginoong Brahma kung aling Brahma siya. "Aling Brahma kayo? At mula saang sansinukob kayo nagmula?" Labis na nagulat si Panginoong Brahma sapagkat akala niya siya lamang ang tanging Brahma. Sabi ni Lord Brahma, "Pakisabi kay Krishna na ako ang apat na ulong Brahma, ang ama ng apat na kumara." Pinahintulutan niya itong pumasok. Inihatid ng bantay si Panginoong Brahma papasok at pagkarinig niya kay Krishna, agad siyang yumuko at nag-alay ng pagpupugay sa mga lotus na paa ng kataas-taasang Panginoon. Pagkatapos siyang sambahin ni Brahma, pinangarangalan din siya ni Krishna ng magagalang na salita. "Bakit mo ko pinuntahan, Brahma? Sasabihin ko po sa inyo mamaya kung bakit ako narito," ang sabi ni Brahma. "Ngunit una, may ilang alinlangan ako sa aking isipan. Bakit po ninyo tinanong kung aling Brahma ang dumating upang kayo'y dalawin? Ano po ang layunin ng ganoong tanong? Mayroon po bang ibang Brahma bukod sa akin sa loob ng universe?" Ngumiti si Krishna sa narinig at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Agad na lumitaw ang hindi mabilang na mga Brahma na labis na ikinagulat ng ating apat na ulong Brahma. Ang bawat isa sa kanila ay may iba't ibang bilang ng ulo. Mayroong may 10, 20, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 10,000,000 at maging daang-daang milyon. Walang makapagsabi kung gaano karami ang kanilang mga muka at lubos na namangha si Brahma sa kanyang nasaksihan. Bukod dito, dumating din ang maraming Panginoong Shiva na may iba't ibang bilang ng ulo, may 100,000 at may ilan daan at may ilan na may 10,000,000. Marami rin ang mga Indra ang dumating na may daang-daang libong mata sa buong katawan nang makita ng ating apat na ulong Brahma mula sa ating maliit na universe na nasa loob ng isang Brahmananda. Ang lahat ng karangyaan ni Krishna, siya ay labis na namangha at napaisip niya kung gaano siya kaliit at kawalang halaga sa napakalaking paglikha ng material na universe, higit pa sa kanyang inaakala na umiiral. Ang lahat ng Brahma na naroroon ay nag-alay ng pagpupugay sa mga lotus na paa ni Krishna. At nang magdikit ang kanilang mga helmet sa kanyang mga paa, nagkaroon ng napakalakas na tunog. Parang mismong mga helmet nila ang nagdarasal sa mga lotus na paa ni Krishna. Nakataas ang kanilang mga kamay, sabay-sabay silang nanalangin, "O Panginoon, Ikaw ay nagpakita sa amin ng dakilang biyaya. Nagkaroon kami ng pagkakataong makita ang iyong mga banal na paa. Napakalaking pagpapala, Panginoong Krishna, na tinawag ninyo akong inyong lingkod. Sabihin po ninyo kung ano ang nais ninyong ipagawa at buong puso kong gagampanan." Sabi naman ni Krishna, "Tinawag ko kayong lahat upang magkita-kita kayo. Naway kayo'y maging masaya. Mayroon bang kayong kinatatakutang mga demonyo?" Ang sagot naman ng Brahmana, "Sa inyong awa, kami nagwawagi saan man.
Ang mga pasaning aming dala ay inalis ninyo nang kayo'y bumaba sa aming mga planeta, sa aming mga universe. Bawat Brahma ay naniwalang si Krishna ay laging nananatili sa kanilang sariling nasasakupan. Walang sino man sa kanila ang nakakita sa ibang Brahma, maliban sa ating 4 na ulong Brahma na ipinahintulutang makita ni Krishna upang maunawaan niyang hindi siya ang nag-iisang Panginoong Brahma. Kaya't ang karangyaan ng tirahan ni Krishna sa Dwarka ay napagmasdan ng bawat isa sa kanila, kahit hindi nila nakikita ang iba pa. Pagkatapos, pinayagan ni Krishna ang lahat ng Brahman na bumalik at matapos silang magbigay galang, sila'y bumalik sa kani-kanilang material na sansinukob na nasa loob ng kani-kanilang Brahmananda. Matapos makita ang lahat ng ito, ang ating 4 na ulong Brahma ay labis na namangha. Muli siyang lumapit sa mga lotus na paa ni Krishna at nag-alay ng pagpupugay. Sabi ni Brahma, "Ano man ang dati kong iniisip tungkol sa aking karunungan, ngayoy napatunayan kong totoo sa aking sariling karanasan. Ang mga tao nagsasabing alam ko na ang lahat tungkol kay Krishna. Hayaan silang isipin iyon. Subalit para sa akin, hindi ko nais na magsalita ng marami tungkol sa bagay na ito. O aking Panginoon, hayaan ninyong sabihin ko ito. Pagdating sa inyong mga kadakilaan at karangyaan, ang mga ito ay lampas sa kayang maabot ng aking isipan, katawan at salita." Mula sa Srimad Bhagavatam, Kanto 10, Kabanata 14. Sinabi ni Krishna, "Ang iyong partikular na universe ay may lawak na 4 na bilyong milya sa diametro. Kaya ito ang pinakamaliit sa lahat ng material na sansinukob. Dahil dito, mayroon ka lamang 4 na ulo." Si Mahavishnu ang nagpapanatili ng hindi mabilang na mga material na sansinukob na nagmumula sa kanyang mga butas ng katawan at sa bawat hinga niya. Ipinaliwanag ni Krishna, walang sinuman ang makasusukat sa haba at lawak ng ika-4 na bahagi, 1/4 ng aking enerhiya. At sino pa ang makakasukat sa ika-3 bahagi, 3/4 nito na walang hanggang magmamanipesto sa espiritual na daigdig. Sa kabila ng ilog Viraj ay naroon ang kalikasan espiritual, hindi masisira, walang hanggan, hindi nauubos at walang hangganan. Ang kataas-taasang tirahan ay binubuo ng 3 kapat, 3/4 ng mga karangyaan ng Panginoon. Ito ang espiritual na kalangitan. Haribol.